Hi everyone! Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga taga-panood. So ngayon ay September 23, okay? September 23 until September 30. Ano ang main energy na makukuha natin sa ating mga taga-subaybay? Okay? So kung ang energy ng baraha ko ay napipil nyo, at bawat sinasabi ko ay nare-resonate kayo, so ang ibig sabihin po, ang pagbasang ito ay para sa inyo. Huwag nyo pong i-insist kung hindi para sa inyo ang reading, alright? Okay? Okay, so tingnan natin ano ang makukuha nating energy. Watch and wait, okay? Watch and wait, and you have a lucky number na 53, okay? At meron ditong watch your word, ano? So, meron ako dito nakikita na ito ay kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo ay babalik sa'yo, no? Depende kung ikaw ay may kabutihang loob, yun ay babalik sa'yo. Kung ikaw ay merong hindi maganda ang intensyon sa isang tao, o ikaw ay may mga energy na negative, so yun ay kung gaano mo pinaninindigan yung iyong kasi meron ditong watch your words, ano? So kung ikaw ay may galit sa kapwa mo, kung ano yung gusto mo, kumbaga manifestation ito, ano? Watch your words and watch and wait, ano? Meron pang ganun. So meron akong naaano dito na tapos merong lucky number na 45 at 53, okay? So watch your words and wait. Watch your wait, ano? So tingnan natin bakit ganun ang sabi ng spirit. So meron ditong galit, may nagagalit, o kayo ba ay may nagagalit sa tao? Depende sa inyong energy, okay? At meron ditong pinagtapusan, okay? May pinagtapusan kayo nito, alright? So meron ako ditong napi-feel na hindi niya matanggap kung anong nangyari, okay? Depende sa sitwasyon, okay? Kung hindi mo matanggap, halimbawa, example ay ikaw ay nawalan ng trabaho, hindi mo matanggap na ikaw ay nawalan ng karelasyon, no? Depende sa inyong sitwasyon na meron ditong hindi ko alam kung ang energy mo ito o ang energy ng person mo na nagsalita ng masakit, ano? Watch your words and wait. Watch and wait, ano? So, meron ditong tao na sobrang nasaktan, ano? At sobrang meron ditong umalis sa sitwasyon. May umalis, may nagalit ng sobra, ano, talagang gusto niyang maging single, ano, gusto niyang mag-isa, ano, mas mabuti pang mag-isa na lang kaysa sa may karelasyon o kaysa sa magulong sitwasyon. May mga ganun ako nakikita dito, okay? So, gustong-gusto mong mag-umalis ng bahay, lumipat ng bahay, mag-travel, magbakasyon, o magtrabaho sa ibang lugar. Gusto mo ng maayos na kontrata sa trabaho, o gusto mo agad-agad ay makaalis agad, makalipad agad, at ayaw mo na ng mga away kasi ito ay swords, ito ay isang masakit na salita, o ito ay isang kumbaga hinamong ka, challenge ito sa iyo, yung pag-aaway nyo, yung mga salitang binitiwan sa iyo, o ikaw ba ang nakasakit sa kapwa mo, at ito ay about sa mga nakalipas o mga pagtatalo ninyo sa mga nakaraang araw, ano, at ito ay merong pagsisisi doon. Kung ano man ang inyong mga nakasalitaan, nakagalit, either ito'y amo, either ito'y karelasyon, pamilya, o kaibigan. So, alam ko na masakit yung mga salita natin kapag galit tayo, hindi natin naiisip yon, ano? So, meron ako ditong nararamdaman na natapos, nagbago ang sitwasyon dahil sa galit, dahil sa mga sobrang sakit ng mga nasabi, okay? So, yun yung nakikita ko. So,
Meron ditong nagdesisyon talaga kasi reverse siya eh. Dati nagdadalawang isip kung mananatili siya sa sitwasyon o mananatili siya sa taong mahal niya kahit nasasaktan siya sa mga salita, sa mga ginagawa. Pero ito ay reverse, ano? So, hindi na siya nagdalawang isip, umalis na siya, tama na, basta, ayoko na. At yun yung kanyang pinanindigan sa sarili, ano? So, ito ay isang kasal o ito ay isang relasyon na matagal na, okay? So, alam niya sa sarili niya na makakakita rin siya ng mas higit o makakakita rin siya ng maayos na relasyon, stable relationship, stable job, ano? Kung kayo ay nawala ng trabaho, makakakita rin kayo kasi nandito ang sun, ano? Nandito ang sun na ang lahat ay dadaan lamang. Okay, sa buhay natin, ang lahat ng sitwasyon na masakit o mga pangyayari na hindi natin inaasahan o nagkagalit o nagkahiwalay, kaibigan, pamilya o karelasyon, alam natin na merong tao o merong papalit doon sa kabila ng sakit na kaligayahan. Stable relationship and stable job at stable sa iyong buhay na ikaw ay mananatili na manindigan sa iyong sarili. Okay? So, meron ditong nagtapos ang pagmamahalan, okay? At ngayon, ito ay traveling, ano? So, meron ditong bagong kakilala o makikilala na magkikita, magkakameron ng komunikasyon sa social media, ano? Depende sa inyong sitwasyon, ano? May ganun akong nakikita. Okay? So, ano pa ang makikita natin sa ating mga, yung may new love dito, okay? So, may new love, kung ano mang uri ng pagsubok ang meron kayo, at hindi nyo na nakaya, umalis lang kayo, at i-healed nyo ang sarili ninyo, okay? I-healed nyo, tulungan nyo. Alam ko na masakit, anxiety ito, dahil ito ay hindi mo alam kung magwo-working out pa, hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam, kaya ko bang mag-isa, kaya ko bang damahin ang gabi, ang araw na wala kami sa isa't isa, ano? So, ito ay isa, hindi mo alam kung magti-teamwork pa kayo o kung ikaw ay makakahanap pa ng trabaho, ano? Ito ay isang moon, hindi mo alam ang future o ang darating na araw, pero ikaw ay anxiety, ikaw ay problemado. So, sa kabila ng problemado, ang lahat ay maghihilom din, okay? So, don't worry, ang problema ay dinadaanan, hindi tinitigilan, basta palagi kang humiling sa Diyos. Nasa Diyos ang awa, okay? At tutulungan mo ang sarili mo na magkameron ng pagkakataong mag-move on. Kung gusto mo ng bagong kakilala, bagong trabaho, bagong pag-ibig, tanggapin mo kung ano ang pagkakamali na meron ka, okay? Sa iyong dapas. Meron ditong reconciliation, meron ditong babalik, new beginning, okay? Pero ito ay magdadalawang isip. Nag-iisip ka sa kabila ng lahat dahil sa sakit ng sinabi sa'yo, sa sakit ng talunan ninyo, ay ito ay nagdadalawang isip ka kung ikaw ay tatanggapin mo ang taong ito o babalik ka. Depende sa inyong sitwasyon, okay? Kaya nga dito ay may hamon na watch and wait. Ano? Watch and wait. So, ang nakikita ko dito ay merong umalis o nakasakit ng damdamin na parang naghamon sa sarili niya. Yung salitang yon o kung anong sitwasyon na meron kayo na tingnan natin, parang ganun, tingnan natin kung kaya mo o tingnan natin kung ano ang kalalabasan ng sitwasyon sa kabila ng ako ay nagmahal, ako ay nagtiis, ako ay nanatili sa tabi mo, pero ako ay sinaktan mo. May mga ganun, okay? So, ano pa? So, meron ditong soulmate connection, may soulmate connection dito. Pero meron ditong nag-iisip na kahit nasasaktan siya, naghihintay pa rin siya ng tawag. Okay? So, meron ako ditong nakikita na, oo, masakit, tahimik siya, hindi nagpaparamdam. Sarili lang niya na siya ay stress, o sinasarili lang niya na problemado siya, hindi niya sinasabi, pero naghihintay ng tawag, naghihintay ng text, kung talagang may effort o magsosorry, may ganun,
So, yun yung nakita ko dito. Alright, guys? So, gusto ko makita yung inyong comment, like, and subscribes. And click notification bell para updated kayo sa aking more video. Alright, guys? So, thank you so much everyone for watching. Thank you. So, meron dito talagang babalik, okay? May babalik. So, panindigan nyo kung ano kayo at sikaping magbago kung ano ang dapat baguhin sa isang relasyon para kayo ay matuto, ano? So, meron ditong victory, ano? So, maninindigan at meron ditong decision is made na kaya niyang pagbaguhin ang taong ito. May decision is made dito na may new opportunity din, no? May magta-travel, may may magpapalit ng trabaho, magpapalit ng bahay, magpapalit ng lugar, may mga ganon opportunity. Pero alam niya kung paano depensahan ang sarili para sa mga awayan, at kung ito'y magte-text at hihingi ng sorry at magkikita, ay alam niya na babalik ulit ang sitwasyon, ano? So, may mga ganong sitwasyon at ito ay nagugulumihanan kung ibibigay ang pagmamahal dahil ito'y paulit-ulit na masakit ang nangyayari, ano? Dahil ito ay alam niya na wala na siyang tower, may nagbago sa sitwasyon nila, ano? So, depende sa inyong sitwasyon. Ang energy na ito ay depende sa inyo kung sino makaka-relate, kaya ito ay paiba-iba kung ano ang nakukuha kong baraha, ay ayun yung energy na kinukuha ko, ano? So, maraming energy akong nabasa dito, depende sa inyong sitwasyon kung sino ang relate sa inyo, mag-comment kayo, at pwede nyo rin akong kontakin sa aking TikTok, no? Sa aking email. So, nandyan sa description box sa baba ang aking email. So, kung ano man yung pagsubok ay malalampasan din. Tingnan natin kung ano ang advice ng angel sa inyo. Ano ang advice ng angel sa inyo? Advice ng angel. Children, your life purpose involves helping, teaching, and healing children. Ano? So, kung kayo may mga asawa, kung kayo may mga anak, ang involved dito ay ang mga anak. So, ang magpapatibay sa relasyon ay ang anak, kahit kayo ay nakakaranas ng ano mang pagsubok sa buhay, kung ano meron kayo, okay? So, ang sabi dito ng angel ay mahalin ang mga anak at kung kaya magpatawad ay magpatawad para hindi masira ang relasyon, okay? Ipagpatuloy nyo lang yan at kayo ay magkakameron palagi ng kalakasan at guide sa angel, ano? So, meron pa rin dito na turn knowledge into wisdom. Okay? So, sa mga nangyayari sa inyo, kung ano mang uring pagsubok meron kayo, hiwalay sa asawa, nawala ng trabaho, problema sa pamilya, problema sa kaibigan, kung ano ang inyong mga naranasan, maging inspirasyon, at ito ay magkakameron ng wisdom. Okay? So, ito ang ating reading for today. Thank you so much. Ito ay energy ng ating mga taong makaka-relate September 23 until September 30. Okay? Thank you so much everyone and see you in the next one. Bye-bye!